Bilang isang mamamayan, ang inyong boto ay mahalaga. Sa bawat halalan, binibigyan tayo ng pagkakataon at kapangyarihan na pumili ng mga leader na mangunguna at maglilingkod sa atin. Ang boto ay hindi lamang isang simpleng papel o marka sa balota. Ito ay isang simbolo ng ating tiwala at pag-asa na ang bayan natin ay mababago at uunlad. Ngunit, paano nga ba tayo makakasiguro na tayo ay boboto ng tama? Paano natin maiiwasan ang mga pagkakamali sa pagpili ng mga taong namumuno sa ating bayan? Ang tamang pagboto ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng pangalan o sikat na kandidato. Hindi ito isang laro ng kasikatan o popularity contest. Sa halip, ito ay tungkol sa masusing pag-aaral at pagsusuri sa mga kandidato. Kinakailangan natin ng mga leader na may kakayahan at integridad. Yaong may malinaw na plano para sa pag-unlad ng bayan at hindi lamang para sa kanilang sariling interes. Mahalagang suriin ang bawat aspeto ng kanilang pagkatao at plano upang masiguro natin na sila ay nararapat sa ating tiwala. Narito ang ilang mga tips na makakatulong sa atin sa tamang pagpili ng kandidato. Una, suriin ang kanilang track record. Mahalaga na ating alamin ang mga nagawa ng isang kandidato noong mga nakaraang taon. Sila ba ay nagsilbi ng may malasakit at kasipagan? Ano ang kanilang mga nagawa na nakatulong sa kanilang komunidad? Tandaan natin na ang isang kandidato na may maganda at malinis na track record ay malamang na mas magiging responsable sa pamumuno. Pangalawa, pakinggan ang kanilang plataforma, lalo na sa mga isyong mahalaga sa iyo. Sa bawat kandidato, mahalagang unawain ang kanilang mga plano at plataforma. Ano ang kanilang mga konkretong hakbang para sa edukasyon, kalusugan at ekonomiya? Tandaan natin na hindi lahat ng pangako ay may katuparan, kaya mahalaga ang konkretong plano at hindi lamang mga salitang magaganda pakinggan. Ikatlo, tingnan kung may tiwala ka sa kanilang kakayahan na maglingkod ng may malasakit at integridad. Ang isang mabuting leader ay may pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Hindi lamang sila nagpapakita ng mga gandang salita o matamis na ngiti sa panahon ng kampanya. Mahalaga na may kakayahan silang maglingkod ng tapat at buong puso. At ang panghuli, iwasan ang mga kasinungalingan at fake news. Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang mga maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga botante. Huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga impormasyon na nakikita natin sa social media o naririnig sa mga hindi kilalang mapagkukunan. Magsaliksik at siguraduhin totoo ang ating nalalaman upang hindi tayo malinglan ng mga huwad na impormasyon. Ang bawat boto ay may kaakibat na responsibilidad. Sa bawat boto na ibinibigay natin, tayo ay may pananagutan hindi lamang sa sarili, kundi sa buong bayan. Ang ating boto ay ang ating boses sa paghubog ng kinabukasan. Ang tamang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang sagradong tungkulin para sa bayan. Kaya't, sa tuwing darating ang araw ng halalan, huwag tayong magpadalos-dalos. Maglaan tayo ng panahon upang mag-isip at magsaliksik bago magdesisyon. Sa pagboto ng tama, tayo ay nagiging bahagi ng pagbabago. Ang bawat boto ay isang hakbang patungo sa isang mas makatarungan at mas maayos na lipunan. Kaya sa darating na halalan, tandaan, pag-isipan ng mabuti, magsaliksik, at piliin ang nararapat para sa bayan. Sa ating sama-sama pagkilos, makakamit natin ang pagbabago at pag-asa na ating hinahangad. Ang kinabukasan ng bayan ay nasa ating mga kamay. Sama-sama tayong bumoto ng tama at magtulungan para sa isang mas maliwanag na bukas. Sa tamang pagboto, tayo ay nagiging sandigan ng pag-asa at kaunlaran ng bayan.